Hi, good day everyone. I'm here to present United Kingdom and its linguistic landscape. Okay, so just a short background. The United Kingdom comprises the whole of the island of Great Britain, which contains England, Wales, and Scotland, as well as northern portion of island of Ireland. The name Britain is sometimes used to refer the United Kingdom as a whole. Okay, so let's proceed na sa linguistic landscape. So, yung message na is, Welcome to England. Like, yung mga bago sa lugar na yon para malaman na nila na nasa England na sila. 'Di ba may ibang lugar dun, like London, like Scotland nga yung kanina, yung Wales. So, yung purpose niya is para hindi maligaw or para hindi malito yung mga tao kung saang lugar na sila nandun. How the message is conveyed, siguro yung large text niya na makikita agad kapag numaan ka dyan sa lugar na yun. Who is the target audience? So, hindi na naman target audience ito yung mga nakatira doon. So, ang pinaka main target niya is yung mga bago sa lugar na yun or yung mga turista galing iba't ibang bansa, iba't ibang lahi. So, other ways of presenting is pwede din sa billboard, pwede din silang ng poster. Hindi siya applicable online since yung lugar na yun mismo yung pinuportray or parang inaano niya kaya pwede siya billboard lang and poster. Okay, so let's move on sa geosemiotics. Dito naman yung message is yung road ahead close. May kita to most especially sa mga kalsada na ginagawa. So, anong purpose niya? Siguro yung purpose niya is para hindi magkaroon ng aksidente in that particular place. Kasi 'di ba kapag walang signage, akalain talaga ng mga tao na may daan dyan. Since may kalsada pa siya. Pero dun sa dulo, dead end na. So, yun yung purpose niya. How the message is conveyed through large text din since road sign itong pinag-uusapan natin. Yung target audience niya naman is dun sa mga nagdadrive, motorcycle man yan or bike, anything, basta nagdadrive. Other way of presenting naman is billboard din and poster. Since ang pinag-uusapan pa rin natin is signage. Pwede din pala guys siya i-post sa internet. Para if tourist ka, alam mo na dun sa lugar na yun is walang daan. Okay, so let's proceed naman po sa graffiti. Siguro yung message dito is yung kulay na lang. Kasi hindi ko mabasa yung pinahang text niya. Siguro for gender equality to ganon. Or sa mga taong mahilig talaga sa arts. Purpose ng message is to attract other people like tourists, ganan. Like yung mahilig talaga sila yung mahilig sa mga kulay. How the message is conveyed through art and color kasi super colorful na nito, 'di ba? Yung target audience naman is anyone can be naman. Kasi since color to nakaka-attract to ng good vibes. I mean, nagbibigay siya ng good vibes. Then, other ways of presenting is billboard or poster. Pwede din yung digital projection. Let's move on na po sa kinds of signs. So, dito nakikita natin yung message na is yung reduce speed now. Then, meron siyang signboard. Para ma-aware yung mga tao na pwede na silang mag-reduce ng speed. Most especially kapag nasa expressway ka. Diba doon naman madalas natin nakikita tong sign na to. Yung purpose niya is para maging aware yung mga dadaan dito sa lugar na to. And to avoid accident na din kasi alam na nila kung saan sila magbibilis ng takbo. And hindi dun sa lugar na kung saan may paliko or may mga lubak, ganyan. How the message is conveyed. Dun sa red light, kapag nakita naman natin siya, diba, automatically, sign na agad siya, yung pumapasok sa isip natin. Nakikita agad siya sa malayo, diba? Yung target audience niya naman is all drivers, lalo na sa mga motor. Makikita agad nila to. Other ways of presenting, through online or announcement. Like yung sa
posting sa Facebook na in this particular place or lugar, pwede ka mag. Okay, so last but not the least is yung online landscape. So sabi dyan sa text, me trying to figure out how the United Kingdom is a country but England isn't. Tas yung mukha ni SpongeBob is parang nalilito, ganan. Balisa, ganyan. Upon researching ng mga memes, di talaga ako natawa kasi daw kinoconsider yung United Kingdom ng country, tapos yung England hindi. So parang naano din ako doon, sinearch ko pa siya. Yung purpose niya naman is to just for fun or for entertainment purposes lang naman. Yun lang. How the message is conveyed. Siguro through text kasi yun naman talaga yung nagbibigay ng buhay sa image. And dapat connect sila sa isa't isa. And dito sa meme, connect sila sa isa't isa. So, wala naman pinipiling audience to. So, lahat pwede maging audience. Other ways of presenting niya is through poster, online, and public places. Kasi, since online ko siya nakita, so dapat dun din siya ipo. Other online platforms like Facebook, YouTube, ganyan. And I think that's all for today. Thank you!